Okay, magandang umaga mga bata. Okay ba? Parang mahina yung mga boses niyo ngayon. Nakakain na ba kayo? Tapos na po, ma'am. Okay. So, ngayon, bago po natin simulan ang lahat, inanyahan ko po kayong lahat na tumaya para sa ating prayer. Okay? Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, mahal na po yung umupo. Okay, bago po natin sisimulan ng lahat, magtatala muna ako kung sino ang wala sa ating klase ngayon. So, kumpleto ba kayong lahat dito? Okay, dahil kumpleto kayo, magaling. Para sa ating balik-aral ay maglalaro muna tayo. Okay? Naunawaan niyo ba? Okay, so ngayon, ano bang hawak ko? Bola. Okay, ang hawak ko ay bola. Itong bola ay gawa ng papel. So, tatawagin natin itong bolang papel. So, ngayon, ang gagawin niyo ay ipapasa-pasa nyo ito sa katabi nyo, no? At magbibilang ako hanggang 1 hanggang 10 at nakatalikod. Okay, handa na ba kayo? Handa na po, ma'am. Okay, so, but kung sino man ang makatanggap nito ay may tatanungin ako. May itatanong ako, okay? Okay, so, magsimula, Mr. Bermodo. Okay, magtatalikod ako at magbilang 1 hanggang 10, okay? Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay? Stop! Okay? So, kung sino man ang nakatanggap sa ipinapasang bagay ay maaari ka bang tumayo? Loredel? Okay, Miss Loredel, may tanong ako. Ano nga ba ang tinatalakay natin kahapon? So, ito ay tungkol sa pangalan. Okay, Miss Loredel, ano nga ba ang pangalan? So, ito ay tumutukoy sa tao, bagay, hayop o pangyayari. Okay, so ang pangalan ay tumutukoy sa hayop, tao, bagay, or pangyayari. Okay, Virgin, maaari ka nang umupo. Okay po, ma'am. So, ngayon, mayroon dito akong bugtong. May ibibigay akong bugtong sa inyo. So, sino nga ba sa inyo ang nakaalam ng bugtong? Opo. Or sino sa inyo ang may alam na bugtong? Familiar ba kayo sa Yes po, ma'am. words na bugtong? Opo. Okay, so, dahil alam nyo kung ano ang bugtong, so, may ibibigay akong 2 bugtong dito. So, at ang gagawin nyo lamang ay sagutan nyo ito ng mabilisan. Okay, unang bugtong. Basahin lahat. Wala sa langit, wala sa lupa, kung maglakad, patihaya. So, wala sa langit, wala sa lupa. Kung maglakad, patihaya. So, ano nga ba ito? Bangka po, ma'am. Bangka. Ulap. No. Benz? Bangka po, ma'am. Okay, very good. Ito ay bangka. Bakit nga ba, Benz, bangka? Based sa nabasa mo, ano nga ba dito ang pangusap na? Dahil ito ay patihaya. Okay, so ang bangka ay wala naman sa langit at wala sa lupa, kundi maglakad ito ng patihaya. Okay, kalawang bugtong. Basahin lahat. Bituin, butot, balat, kung Pasko lamang kumikislap. Okay, ano nga ba ito? Parol. Okay, very good. Ito ay parol. So, maglangit. Bakit nga ba parol? Dahil kumikislap po ito. Okay, kumikislap lamang ito tuwing Pasko. Okay, very good. Dahil nakikita kong alam niyo talaga kung ano ang bugtong. Okay. So ngayon, dahil alam niyo ang bugtong, dito mayroon akong isang dialogo. So familiar ba kayo kung ano nga bang dialogo? Or familiar ba kayo sa isang dialogo? Alam kong familiar kayo? Hindi? Okay. Familiar. Okay, so, maganda yan dahil familiar tayo ng dialogo. So, babasahin ko ito at makinig lamang kayo dahil pagkatapos kong babasahin ito ay magtatanong ako sa inyo. Okay. Una, person 1. Ayan na si John. Bakit siya nagmamadali?
Person 2, siguro may emergency kaya siya nagmamadali. Pero araw-araw siyang nagmamadali, parang di siya marunong magplano ng oras. Tama ka, dapat siguro matuto siyang magpasya ng maaga para hindi siya palaging nagmamadali. Oo nga, sana maging maayos na ang pagplano niya para di na siya laging nagmamadali. Okay, class! Dahil tapos mo nang nabasa ang ating dialogo. Bakit, Giselle? Bakit parang pangiti-ngiti ka dyan? Wala ko. Okay. So, class, titigan niyo ang dialogo na kapaskil sa ating pisara. Mga bata, ano nga ba sa tingin niyo ang tawag sa kanila? Dialogue. Okay, very good. Ito ay dialogue. So, bawat pangusap ng mga tao na ibinabahagi. Ano nga ba ang tawag sa kanila? Pang-abay po. Okay, very good. Ito ay pang-abay dahil bawat pangungusap ay nagagamit sila ng salita na mga pang-abay. So, para maintindihan niyo talaga kung ano ang pang-abay ay maybe mamaya ay i-discuss natin yan, okay? So ngayon, class, dahil tapos na tayo sa pagbasa ng ating dialogo, aktibidad or motivation. So ano nga ba sa tingin ninyo ang ating leksyon? Tungkol po sa... Yes? Tungkol po sa pang-abay, ma'am. Okay, tungkol sa pang-abay, very good. So, familiar ba kayo sa salitang pang-abay? Hindi po. Okay, hindi. So, ngayon, bago po natin i-discuss ang salitang pang-abay, ay ipapakilala ko sa inyo muna ang ating layunin. Okay. So, mayroon tayong tatlong layunin dito. So, lahat, pakibasa. Natutukoy ang pang-abay sa isang dialogo, nagagamit ang pang-abay upang mabuo ang pangungusap, nauuri ang pang-abay at mga uri nito. Okay. So, ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa pang-abay. Hindi lamang pang-abay, kundi may mga uri din ang pang-abay. Maglangit, pwede mo ba akong tulungan? Dahil maliit yung picture niyo. Okay, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pang-abay at uri nito. So, hindi ko pinakita ang uri ito dahil parang pwede lang din naman yung pang-abay. So, ngayon, ano nga ba ang pang-abay? So, parang... Wait, stop sa tanong lang. Okay, ngayon, ang pang-abay. So, babasahin lahat. Pananalita na naglalarawan, nagbibigay impormasyon o nagpapakita ng paraan, damdamin, panahon, lugar o pagbuo sa iba't So, ang pang-abay ay, ito ay nagbibigay or nagbabahagi ng mga pangungusap, no? So, ang pang-abay ay ginagamit ito ng sa ating pagbuo ng pangungusap. So based sa ating pangungusap ay doon ay nagsasalaysay sila ng damdamin at nagsasalaysay din ng tao at lugar. Okay? At ang pang-abay ay may tatlong uri. Ano nga ba ito? So una, ang tatlong uri ng pang-abay ay una ay pamamaraan. Pamamaraan. Okay. So, pamamaraan. Paraan ng pagganap ng kilos sa isang pangungusap. So, ang pamamaraan ay, ito ay kilos ng isang pangungusap. Paraan ng pagkilos ng pangungusap. So, halimbawa ng pamaraan. Basahin, Loredel. Malino siyang magkwento. So, dito, Loredel, saan ba dito ang halimbawa ng pamaraan based sa ating pangungusap?
malinaw. Ay magkwento. Okay, ito ay magkwento. Dahil ito ay Nagsasaad na kilos na okay. pangungusap. Okay. So, ikalawang uri ng pang-abay. Ito ay Bilingan. panlunan. Oh, sorry. Kunin mo ba akong lungan? Ito ay panlunan. Basahin lahat. Lugar kung saan naganap ang kilos o pangyayari sa isang pangungusap. So, ang panlunan ay lugar kung saan naganap ang kilos o pangyayari sa pangungusap. So, halimbawa ng panlunan, ito ay sa ilalim ng punong mangga kami nagkukwento. So, based sa ating pangungusap, ang halimbawa ng panlunan nito ay sa ilalim. Sa ilalim Dahil ito ay lugar kung saan naganap ang isang kwento. Okay, very good, Loridel. So, ating last uri ng pangungusap. Ito ay Pamanahon. So, pamanahon. Naglalarawan ng panahon kung kailan naganap ang kilos o pangyayari sa isang pangungusap. So, halimbawa, tanghali na nang gumising si Lulatingan. So, Bermodo, based sa ating pangungusap, alin dito ang halimbawa ng pang-ambay na pamanahon? Tanghali po, ma'am. Okay, Virgil, ito ay tanghali dahil. Bakit? Dahil ito ay naglalarawan ng panahon. Okay, tanghali ay ito ay naglalarawan ng panahon. Okay, so ang panalita, ano nga ba ang panalita? Lahat, ano nga ba ang pang-abay? Mga bata, ano nga ba ang tatlong uri ng pang-abay? Ito ay pamamaraan, Panlunan at panahon. Panahon. So, ngayon, dahil tapos na natin i-discuss ang pang-abay at ang tatlong uri nito ay may ibibigay akong pagsasanay para i-measure kung nakinig ba kayo sa ating discussion. Okay. So, may 5 akong pangungusap dito. Okay. May 5 tayong pangungusap dito. So, kada pangungusap ay hanapin niyo ko ano ang pamamaraan, panlunan at pamanahon. So, kung pamamaraan ito ay dapat 2 linya. At saka, kung panlunan ay 1 linya at ang pamanahon ay circular lang, okay? So, may bibigay akong papel bawat isa sa inyo at dyan nyo lang ilagay ang iyong mga kasagutan, okay? So, 5 pangungusap lamang. Okay, bigyan ko lamang tayo ng 5 minuto. Okay, start. Okay, time's up. 5 minutes is over. Okay, pakipasa. Okay, sasagutan po natin ang inyong gawain. Okay. Okay, basahin ko muna at tatawagin kung sino ang magsasagot. Okay. So, unang pangungusap. Habang naglalakad sa kalsada, siya ay nakita ng kanyang kaibigan na siya ay tumatawa. Benz? So, hanapin ang pamaraan na salita at panlunan at pamanhon. Okay. Very good, Vince. Mari ka nang umupo. Okay. Habang ay ang pamamaraan at siya ay
ang panlunan at ang nakita naman na salita ay pamanahon. Okay. So, ikalawang pangungusap. Okay. Okay, maaari ka bang tumayo, Miss Loredel? Okay, basahin ko muna, Miss Loredel, okay? So, sa tuwing pumunta sa eskwela, siya ay nagdadala ng kanyang payo. So, maaari mo bang hanapin ang salitang pamaraan, panlunan, at pamanahon? Panlunan, okay, very good, Miss Loredel. Ang pamaraan ay sa tuwing at ang panlunan naman ay siya at ang pumunta naman ay ang pamanahon. Okay, so, ikatlong pangusap. So, babasahin ko muna. Sa ilalim ng puno, sila ay nagpahinga matapos ang mahabang lakad. Yes? Maglangit? Okay, so ang pamaraan ay sila at ang panlunan ay mahabang at ang pamanahon ay sa ilalim. Okay, palakpakan ko natin dahil nakita kong alam niyo talaga kung ano ang pang-abay base sa binigay kong pangungusap. Okay, so ngayon dahil tapos na nating na-discuss ang pang-abay at ang tatlong uri ng pang-abay ay ano nga ba ang tinatalakay natin ngayon? Yes. Ito ay tungkol sa pang-abay. Okay, at tatlong uri ng pang-abay. Ito ay pamaraan, panlunan, at pamanahon. okay, very good. Dahil nakikinig na lang kayo sa ating discussion ngayon. So ngayon, may bibigay akong pagtataya sa inyo. So, bigyan ko kayo ng copy. Okay? So, ang gagawin nyo lamang isulat, sapat lang ang titik na PR kung pamaraan at panlunan if PL and PNI pamanahon. Okay? Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto dahil limang pangusap lamang yan. Okay? So, you can start now. Okay, tapos na. Time's over. Okay, ikulit ko lang. Okay, ako na mag-check dito ha. Okay, so ngayon, para sa inyong huling gagawin ay magbibigay din ako sa inyo ng soft copy for your assignment. Okay. So, ang gagawin nyo sa inyong assignment ay tukuyin kung tukuyin ang mga bawat pangusap kung ito ay pamaraan, panlunan, at pamanahon na pang-abay. Okay. So, pwede nyo itong dalhin sa inyong bahay. Okay? So, dito po nagtatapos ang ating klase. Okay? So, maaari mo ba kayong magsitayo para sa ating closing prayer? Okay? Sa ngalan ng Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Okay? Salamat at maaari na kayong umuwi.